mo muna yung katabi. Yan. Pakisabi sa kanya, isang mainit na mainit na mainit na araw para sa'yo. Ayan. Parang yung iba ay makipagkamayan. Kamayin mo yung katabi mo. Sige, kamayin mo muna yung katabi mo. Yung walang katabi, yung nasa likod. Ayan. Meron ba? Ayan. Sabi mo sa kanya, ang gwapo mo at ang ganda mo. Wala kang katabi. Ayan. Sige po, tayo ay babasa sa awit. So, Psalms 145, verses 1 hanggang 13. Bali po, pagdating ng 10, yung verse 10 hanggang verse 13, tayo po ay sabay-sabay na babasa. Hay po, sabi po dyan, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. 7. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Verse 8, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Verse 9, the Lord is good to all, He has compassion on all He has made. Verse 10 po, sabay-sabay tayo. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all His promises and faithful in all He does. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? So, sabi dyan, no, throughout all generations. So, ngayong whatever yung generation na kinabibilangan mo, ikaw man yung nasa nanay, tatay, o yung mga, yung mga young adults, yung mga kabataan, o yung mga susunod pa or next generation to come, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay tapat sa buhay natin. And kung tapat ang Diyos sa buhay natin, even the generations to come after us, tapat ang Panginoon and wonderful ang lagi niyang gagawin sa ating lahat. So pwede ba ngayong umaga, i-take natin yung pagkakataon to truly thank God for all the faithfulness na naranasan natin sa buhay natin. Maliit man o malaki, yung makagising ka lang ng umaga, yung meron kang kainin, meron kang inumin, may maisuot ka, that's an example kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. And marapat natin na ibigay sa Diyos yung dapat na pasasalamat na nararapat para sa Kanya. So pwede bang tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon? Hallelujah, Jesus. Glorify your name, O God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, you are truly an awesome God. You are faithful in everything you do sa aming pong mga buhay. And your faithfulness, Panginoon, hindi nakarely sa faithfulness lang namin, Lord. For if we are faithless, you remain faithful in us, O God. Lord, maraming salamat po sa kabaitan. Maraming salamat, Panginoon, sa lalim na pag-ibig at biyaya na ibinibigay mo po sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po, Ama, ngayon po umagang ito, hayaan mo po na ang puso ng bawat isang anak mo na narito ay patuloy na magkaroon ng pagnanasa na ikaw ay lubusang masamba sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, hayaan mo po, bawat isa po sa amin,
Ikaw po ang siyang mataas sa amin pong mga pag-aawitan, sa amin pong pagpalakpak, sa amin pong pakikinig, Panginoon, ng iyo pong mga salita. Tangi ikaw lamang po, Panginoon, yung maging goal po namin. And Lord, tinitiwala po namin sa iyo ang buong gawain ito. Patuloy ka po maghari, patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng iyo pong wonderful pagbibigay, Panginoon, sa amin, O God, ng pag-expose ng ipong kadakilaan, Panginoon, sa amin pong mga buhay. And Lord, pagpalain mo po ang lahat na may bahagi ngayong umagang ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang mag-control ng bawat isa po sa kanila, sa magpapaawit, sa magdadala ng ipong salita, Panginoon. Ang dalangin po namin, ang ipong patuloy na pagpapala. Ama, maraming salamat po. Luwalhatiin ka, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Tunay ngang napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa loob ng isang buong linggo, hindi niya tayo pinababayaan. Sa Kanya natin nararamdaman ng tunay na kapahingahan. Sa Kanya natin nararamdaman ng tunay na kasiyahan. At hindi niya talaga tayo pinababayaan kahit anumang gawin natin. Nariyan siya. Kaya ngayong umagang ito, ibalik natin sa Kanya ang papuri at pasasalamat na naaayon at nararapat para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan'y di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Hallelujah. Patuloy nating aawitan ng Panginoon. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo
darating. Salamat, Panginoon. Patuloy nating pupurihin ang Panginoon sa araw na ito. At inaanyayahan ko ang lahat na umawit, magsayaw, at magpuri at itaas ang pangalan ng Jesus ngayong umaga. Amen. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasang Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na katulad mo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Muli sa ating buhay. Sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Muli, patuloy nating pupurihin ng Panginoon na may galak sa ating puso. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa, ako ay narito ngayon,
palagi kasama namin, Panginoon, at pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray, Amen. Check. Sige po, tayo po magkamayan at magbatian. Yan. Amen. So, pwede ba muli nating palakpakan ng Lord? Ayun, amen. So, dako na po tayo sa ating announcement. So, ang ating pong Sunday service ay nagsisimula ng 8 a.m. first service, and second service ay 10 a.m. and then 4 p.m. for sa mga young pro. And then, ayun, young pro. And then, every Wednesday, ang ating prayer midweek service, 6:30 p.m. So, inaanyayahan natin ang lahat na available na pumunta sa church and dumalo sa ating midweek service. Ang ating men's morning devotion and fellowship every Saturday, 5:30 a.m. And then, ang Women's Fellowship, so ginaganap po siya every other Saturday of the month, 2 p.m. And then, so sino po dito yung gusto na maging makasama sa pulpit ministry? Pwede bang sabihin nyo amen? Ha? So, meron po tayong MC training mamayang 1:30 p.m. So everyone is invited to join para matrain kayo at magamit din kayo ng Lord. So, June 3. So, meron po ulit tayong magaganap na Youth Rev Up. Gaganapin po ito sa June 3, 4 p.m. And then, sana po lahat tayo ay maka-attend. So, kahapon nagkaroon po ng Youth Rev Up. So, sana sa mga susunod pang linggo ay makasama tayo. So, yun. Binabati po natin ang ating mga May celebrants. So, sino po ba dito yung may mga birthday ng May? Sino po dito ang may birthday ng May? Ayun, pwede po bang tumayo dito sa unahan at anyayahan natin mga may birthday po ng May? Ayan, si Sister Joy, si Jency Kens, si Nanay Erlinda, si Tatay Isidro, si Awu, asan si Awu? Tapos si Jonaline, si Mark Niel, John Lloyd, and Ian. Si Nanay Presi, si Sister Joy, si Brother Dong, si Ivan Carl and Ian, Sheila May, John Kobe, Brother Boy, Tatay Erning, and Brother Ador. So, yun. So, punta po dito yung mga natawag. Si Awu, si Mark. Ayan, sige. Ayan. Yung mga May celebrants, pwede bang pumunta dito sa unahan? Ayan. Ayun si Rich Ann Papat. So, pwede ko bang tawagin si Ate Mel para ipag-pray po yung ating May celebrants? O, kantahan po pala natin yung mga birthday celebrant.
Sige. Ayan. Napakainit na ng panahon. Parang alulungkot pa ng mga naandito ngayong umagang to eh. Sige, pwede bang tayong lahat ay tumayo? Ayan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, magbe-birthday ka din. Magbe-birthday ka din, kaya supportahan nyo to. Ayan, so, isa sa privilege no na pwede nating i-share no or gampanan kapag meron tayong kasamang mga nagbe-birthday is i-extend natin yung ating pong mga kamay sa kanila and we speak blessings sa kanila pong mga buhay. So, baala kayo kung anong extension ng kamay. So, i-extend po natin yung ating pong mga kamay sa lahat po ng celebrant at tayo po ay mananalangin para po sa kanila. Lord, once again, maraming salamat po sa buhay ng lahat ng aming po mga kapatiran na nagdaos at magdadaos na kanila pong kaarawan sa buwan ng Mayo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kanila pong mga buhay. Ang dalangin po namin, pagpalain mo pong patuloy ang kanila pong kinabukasan, ay patuloy, Panginoon, na mapuno ng pagpapala na nagmumula sa iyo at patuloy, Panginoon, na ang kanila pong taong ito ay kanila pong mapagamit sa iyong kaluwalhatian. Mas lalo po nilang maunawaan, Panginoon, ay po mga salita at patuloy, Panginoon, ang kanila pong buhay ay maging isang buhay na puno ng patotoo, Panginoon, ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Diyos, pagpalain mo po ang nasa na kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, O God, na sila po ay laging magalak sa kanila pong buhay paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, sige po, makakabalik na po kayo. So, pwede bang tumayo muna tayong lahat? Ay, pwede bang i-occupy muna pala natin yung mga seats sa unahan? So, paki-occupy daw po yung seats sa unahan. Yan. Ayan. And then, pwede ba tayong tumayo muna sandali? Ayan. Tayo muna tayo. And then, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng ating Pastora Yami Serda. Iniisip ko po, dahil ba mainit, kaya kayo ay malungkot? Pwede mo ba tignan yung katabi mo at siya ay yung ngitian? Ayan. sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Ayan. So kung gusto mo daw na maging healthy at hindi ka magkasakit, palagi kang ngumiti. Sabi mo sa katabi mo, ngitian mo naman ako. Patingin nga, nakangiti ba kayo? Okay. So, ngayon po ay nasa huling linggo tayo ng ating series ng focusing on farming, and we hope na after this series, mas maging bold tayo, magkaroon tayo na mas malalim na desire, no, na mag-share ng Word of God sa iba. And we encourage everyone na tayo po ay sumama doon sa goal ng ating church na, ano po yung goal ng church natin? Each one? Yan na ba yung pinakamalakas? Each one? Okay. So, sige po, tayo ay dadako na sa salita ng Diyos. At ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay the sower and the soil. Ayan. So, yung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol sa pagpa-farming, di ba? Kung ano yung, paano mo ihahanda yung iyong puso sa pagtatanim, sa pag-share ng Word of God. Ngayon, nandito na tayo sa actual na, no, yung atin ang ibabahagi yung salita ng Panginoon. So, if you have your Bibles with you, actually, this story or this parable is very common
na pinag-aaralan, lalo na sa Sunday school. And since most of you are young people, I assume na alam nyo na yung story nito. No? Ngayon, hihimay-himayin lang natin siya ng mas malalim. So please open with me the book of Mark. Yan, Marcos. Ang Mark po ay nasa luma o bagong tipan? New or Old Testament? New. Ayan. Para, yung katabi nyo, ano sinabi? Parang umano lang, No? So, nasa New Testament. Ayan. Ito ay pangalawang aklat sa New Testament. Sabi dyan, we're going to read from verse 3 to 9. Pwede bang lahat po tayo ay tumayo? Nandyan na ba yan? Ayan. Tayo po tayong lahat. Okay. So, babasahin natin ang sabay-sabay. Mas okay kung dito po kayo titingin sa harap kasi para pare-pareho po tayo ng version na babasahin. Okay? So, ready na ba kayo? Baka pagbasa nito, ako rin lang ang magbasa. O, ready na po ba kayo? Pwede bang mas malakas? Para kayong mga puyat. Napuyat ba kayo? Okay, ready po. Verse 3 to 9. Ready? Read. Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But then, when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. 9. Then Jesus said, whoever has ears to hear, let them hear. Sabi mo sa katabi mo, may pakinig ka ba? Makinig ka. Okay, tayo pong lahat ay umupo. Ayan. So, itong parable nito ay tumulong doon sa mga alagad ni Jesus Christ para maipakita na ang Lord hindi siya impressed sa large crowd. But ang mahalaga sa Panginoon ay yung bilang ng mga tao na handang sundin yung mga salita na kanilang naririnig. So bakit marami ang pumapasok sa church, pero kahit sila ay palaging nasa church, hindi pa rin nababago yung kanilang buhay? Di ba? Bakit marami ang pumupunta sa church, pero after nilang marinig yung salita ng Diyos, parang wala silang narinig? Kaya alam nyo, sa dulo nitong binasa natin, sabi, kung sinong merong makinig, di ba sabi, siya ay makinig. Napakahalaga na hindi lamang natin napakinggan ang salita ng Diyos, kundi every time we hear the Word of God, nagpe-penetrate ito sa ating isip, nagpe-penetrate ito sa ating puso. Bakit kailangan yun? Di ba? Para yung salita ng Diyos magkaroon ng bunga sa buhay natin. Di ba? Magkaroon ng effect yung salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi parang inilagay mo sa timbang butas, di ba? Kahit gaano ka maglagay ng tubig, walang pakinabang kasi natatapon. It's the same thing sa salita ng Diyos. Kapag pag narinig natin, pero sabi, lusutan, walang nagiging effect sa buhay natin.
Kaya kahit anong marinig natin na pagtutuwid, pagtuturo, di ba, pagtatama, pagsaway mula sa salita ng Diyos, wala nang epekto. Di ba? Narinig lang natin siya. Walang pagbabago na nangyayari sa buhay natin or walang magandang nagiging bunga sa buhay natin. So, lagi natin tandaan, di ba, pagdating sa pag-share ng Word of God, laging sinasabi, it's just like sowing seed. So, meron tayong dalawang pag-uusapan ngayong umaga. Una is yung tagapaghasik at saka yung lupang hinahasikan. So, we go first to the sower. Sabi, yung sower daw ay nagre-represent ng Word of God. Diba? Yung ating inihahasik o yung tinutukoy dito sa parable na ito na inihahasik, ito yung salita ng Diyos. No, yung seed pala, yung seed. Yung seed represents the Word of God at yung sower, ito naman yung nagre-represent sa mga anak, sa mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Diba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9, what after all is Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed. Si Paul ito nagsasalita. Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service, you are God's field, God's building. So mahalaga na yung salita ng Diyos, no, na naririnig natin every Sunday, meron tayong sariling palo, na i-follow up yung sarili natin. Yung bang narinig natin ay naisasagawa natin sa ating buhay. So yung puso kasi natin, ito ay katulad daw ng lupa. So, siya yung tumatanggap noong binhi o yung salita ng Panginoon. So, it depends kung anong klaseng puso meron tayo para makita natin kung yung bang naririnig nating salita ng Diyos ay umaapekto sa atin. So, ngayon, pag tama ang puso natin doon sa binasa natin, di ba? Nagkakaroon ng magandang bunga sa buhay natin, spiritually, di ba? Yung mga naririnig natin. So, ang kailangan doon, hindi lang basta narinig, inaalagaan natin yung salita ng Diyos, di ba? And then, ang Panginoon ang nagpapalago ng ating pananampalataya. Okay? So, yung pangalawa, yung namang iba't ibang uri ng lupa. So, lagi sabi nga natin, yung lupa ay nagre-represent sa puso ng bawat isa. Sino dito ang walang puso? Natawa si Anika. Sino dito walang puso? Di ba lahat kayo may puso? Tignan nyo nga yung katabi nyo. May puso ba yan? O, lagay nyo yung inyong kanang kamay sa kaliwang dibdib. May tumitibok ba? Tumitibok po ba yung puso? Siyempre, pag high blood, mas mabilis yung tibok ng puso. Di ba? O pag in love ba? Pag galit, di ba? Mas mabilis daw yung tibok ng puso. So, pareho din, no? Kaya ito ay tinawag na parable. Merong malalim na kahulugan na gusto ang Diyos na matutunan sa ating buhay. So, hindi ko ito ay ikinuwento noon, hindi na applicable. So, it's the same noon at saka ngayon, meron pag-uusapan natin yung apat na uri ng puso at kung paano sila nagre-respond sa mensahe ng Panginoon. No? So, yung una, yung hard heart. Yung matigas na puso. Di ba may kanta niyan? Pusong bato. Ayan. So,
hard hat. So dun sa binasa natin, sabi ito daw yung puso that this is the heart that resists the word of God and makes it easy for Satan. Yung mga ibon doon sa parable, it represents Satan. No? Easy for Satan to snatch it away. So bakit tumitigas yung puso? Yung lupa. Di ba napansin nyo ba, pag nagtambak ng lupa, hindi naman agad nila nilalagyan ng simento, di ba? Anong ginagawa? Pag sa bahay nyo, nagtambak kayo ng lupa, tapos sisimentohan nyo, or dyan sa kalsada, nagtambak ng lupa, anong ginagawa? Tinatapakan or pinadadaanan sa heavy equipment, di ba? Para maging pressed siya. Di ba? Para hindi mabilis gumuho. So, pag ang lupa ay pressed, hindi siya healthy na taniman. So, ang puso ng tao, nagiging matigas kapag sabi, maraming bagay ang nagpe-press, nagiging dahilan para tumigas yung ating puso. Diba? We are influenced by so many people, punong-puno ng galit, punong-puno ng ibang bagay na walang kaugnayan sa Diyos yung ating puso. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kaya sabi ng Panginoon, bantayan natin ang ating puso kasi, di ba, sabi nga, ang puso madaling madaya. Pag hinayaan natin na ang puso natin ay mapuno ng mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos, di ba? Unti-unting tumitigas yan. At kapag ang puso ay tumigas, kahit anong salita ng Diyos ang ibato mo dyan, di ba? Ano yung doon sa parable? Tutubo ng konti, paghagis ng seed, dadating ang kaaway, di ba? Na nakawin yung salita ng Diyos na nahasik sa atin, kaya madali tayong kumawala. Madali tayong mahulog sa kasalanan. Madali tayong lumayo sa Panginoon. Kaya sabi, sa ibang version ng Proverbs 4:23, keep vigilant. Sabi, maging mapagbantay tayo. Watch over your heart. That is where life starts. Kaya sa Bible, maraming verses dyan, no, lalo na sa Book of Psalms, na laging sinasabi, Panginoon, baguhin mo po ang aking puso. Diba? Likhaan mo po ako ng bagong puso. Hindi maibig sabihin, no, tatanggal, parang transplant, ano? Pero, spiritually speaking, parang ganun. Kaya nga, doon sa una natin pinag-usapan, di ba, para maging ready, yung ating puso sa salita ng Diyos, kailangan tong araruhin. Di ba? Kailangan palambutin. We need to water it, tapos padadaanan ng araro, para maging prepared siya sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. So, sabi sa Hosea, chapter 10, verse 12, sow righteousness for yourself, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on us. So ito yung panahon na dapat mas hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Lagi natin sinasabi, if you have time for your work, if you have time for your family, if you have time for your career, di ba, to reach your dream, if you have time to study, you should always give time for God. Di ba? Kung may time ka na sa buong maghapon na manood ng mga K-drama, ng mga telenovela, na magbasa, kung may time kang
mag-post sa Instagram, sa Facebook, 'di ba? Sa Twitter, lahat na ng social media accounts meron ka. 'Di ba? You should always have time to meditate on the Word of God. You should always have time to pray. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, pinapagod natin buong maghapon yung ating sarili, pinapagod natin buong maghapon yung ating isip, pagdating ng gabi, matutulog na lang. So, it is not a life worth living kapag ikaw ay nabubuhay sa buhay na hindi kasama ang Panginoon. You may gain some things in life, di ba, that would make you happy, but believe me, it will never satisfy you. Di ba? Yung buhay na kasama ang Panginoon is the most satisfying life that you could ever have. Naalala ko noon, meron akong tinanong, sabi ko, bakit ikaw parang hindi ka mabubuhay ng walang boyfriend? So obviously, babae yun, no? Sabi ko, bakit parang hindi ka mabubuhay ng walang boyfriend? Kasi kabe-break pa lang nila nung kanyang boyfriend, naghahanap na siya ng ibang boyfriend. Di ba? Kung ako kasi, iniisip ko, kung ako ay nakipag-break, magpapahinga na lang muna ako. Kasi, sabi nga, napapagod yung puso. Diba? Kung ang puso mo lagi nasasaktan, sabi ng iba, namamanhid na. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha ba mga manhid na yung puso nila? Diba? So, kailangan ipahinga yung puso. Kailangan i-cultivate para maging ready siya na magmahal ulit. No? Magmahal ng mahal. Pag iniwan, mahal ulit. Iniwan, mahal ulit. No? You have to rest. It's the same thing. Pagdating sa salita ng Diyos, our heart should always be cultivated para yung salita ng Panginoon magkaroon ng effect sa buhay natin. Di ba? Hindi, nahasik lang dyan. Paglabas mo dito, parang hinipan lang ng hangin. Ano nga ba yung pinag-usapan sa loob ng church? Di ba? Walang effect. Kaya kahit dumating yung mga problema at pagsubok, di ba, yung hard battle sa buhay, wala ka nang magamit na panglaban kasi nga, yung salita ng Diyos na nahasik sa'yo, walang naging pakinabang sa'yo, hinayaan mo lang na kunin niya ng kaaway. Ayaw na ayaw ni Satanas na magkaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa atin. Kaya every time you go to church, gumagawa siya ng mga dahilan, gumagawa siya ng mga paraan para hindi mo tanggapin yung salita ng Diyos. Ang isang tao na mayroong matigas na puso, bingi na rin yan. Bulungan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo nga kung naririnig pa kayo. Kasi baka matigas na yung puso niya, kaya nabingi na rin siya. Naririnig pa ba kayo nung katabi niyo? Malakas ba? Malakas? Okay. So, pag yung matigas yung puso, nahahawa yung tainga. Nabibingi na. Di ba? Parang ano yun meron dyan. Pag ang tao ay bingi, malamang affected din yung pagsasalita. So, pagdating naman sa spiritual life, kapag may matigas ang puso ng isang tao, madalas, bingi na rin yan sa salita ng Diyos. Di ba? Naririnig lang niya, pero tumatapon lang. Walang effect. So, pangalawa. So, yung una, hard heart. Pangalawa, yung the shallow heart. Ito naman, sabi, this heart is like, it represents pala the emotional hearer. So ito yung tao na pagkarinig ng salita ng Diyos, tinanggap niya. Di ba? Blessed na blessed siya. Naiiyak siya or nakapagbigay sa kanya ng sobrang kagalakan. Pero, di ba? Katulad nga nung seed na nahasik doon sa batuhan, dahil manipis lang yung lupa, hindi siya nag-root. Di ba? Kumbaga sa kasabihan natin, walang tibay na maaasahan. Tumubo pero walang ugat. Di ba? Kaya walang lalim. Kaya ito yung madalas narinig mo yung
salita ng Panginoon, you get emotional about it, it made you happy, di ba? It gives you hope, it made you cry, pero after a while, wala na. Wala nang effect, di ba? Hindi mo na alam kung ano yung narinig mo. Hindi mo na alam kung paano siya isi-share. Hindi mo na alam kung paano siya gagamitin. Kaya nga, sabi, kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, kinakailangan ito ay maunawaan talaga natin, di ba? At magkaroon ng bunga sa buhay natin. Di ba? It would change our lives. It will change the way we think. It will change our direction. Hindi yung palaging gusto lamang natin, di ba? So ito daw yung mga klase ng tao na pag narinig yung salita ng Diyos, pag ang sermon ay tungkol sa paglilingkod, very excited sila agad na maglingkod. Di ba? Pumupunta sila sa church, sumasali sila sa mga ministry, pero after few weeks, few months, hindi mo na sila makita. Di ba? Parang pumano lang, tumaas lang yun, tapos bigla na nalaglag. Di ba? Tumayo, tapos biglang nalantutay na. So, hindi ganito dapat yung bawat isa sa atin na impulsive lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang impulsive. Di ba? Kung tayo ay mainit, kinakailangan dumating man yung mga mahihirap na pagkakataon sa buhay natin, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagiging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Hindi di ba? Pag wala ng love life, ayaw na mag-church. Pag pag nabigo na, hindi na nakuha yung gusto, di ba? Hindi dumating yung sagot sa panalangin, ayaw na natin mag-church. So kapag ganito, tayo, na kapag dumating yung mga difficult times sa ating buhay, yung lupa, ay yung seed na natanim doon sa batuhan. Di ba? Nawawala agad. Nawawala agad yung kagalakan sa ating puso. Nawawala yung kagalakan na umattend ng cell group, nawawala yung kagalakan na mag-pray, nawawala yung kagalakan na magbasa ng Bible, nawawala yung kagalakan na pumunta sa church, nawawala yung kagalakan magpuri sa Panginoon. Alam niyo ba yung pagpupuri sa Panginoon, it is an opportunity given to us para masabi natin sa Panginoon to show God how we are really grateful. Diba? How grateful we are sa kabutihan niya, sa kadakilaan niya sa ating buhay. And how much we long to be with Him in His presence. Kaya every time na tayo ay magpe-praise and worship, diba? Dapat maging excited tayo. Pag tayo ay umawit, it should bring joy doon sa ating puso. Di ba? Hindi yung parang wala kang, gusto mo na lang matapos yung awitan para makaupo ka na. Di ba? Worshiping God should be part of our everyday life. Di ba? Lalo sa devotion natin, ito na yung chance mo. Kung hindi man kagandahan yung boses mo, diba, ito na yung chance mo na umawit, mag-solo. Wala naman makikinig sa'yo kundi ang Diyos. Diba, you are offering your song to God. It's just between you and God. Lord, di po ako masyadong makakanta sa church kasi po, maririnig po nila ako. Diba, sa devotion, kumanta kayo. Purihin mo ang Panginoon. Sabi, yun daw ating ginagawa sa church, it's just a reflection of what you do in your everyday life. So kung sa church, tamad ka mag-pray, di ba? Nagpe-pray yung iba, ikaw nakatitig lang,
sa karimlan. Ang team song ay malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Di ba? Ibig sabihin, yung everyday life mo, hindi ka nag-e-enjoy sa pananalangin, sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kung ang pag-praise and worship ay boring sa'yo, ibig sabihin, sa bawat araw ng buhay mo, hindi mo na-enjoy na purihin at sambahin ang Panginoon. Di ba? Kung hirap kang kumanta, meron cellphone, may YouTube, may Spotify na pwede kayong sabayan. Yep. Huwag na kayong mag-mic. Kung doon lang kayo sa loob ng kwarto, sabayan nyo lang yung kanta. Di ba? Para pagdating mo sa church, nai-enjoy mo yung music. Kasi praising God has been part of your everyday life. Hindi nagiging boring sa'yo yung pagpe-pray. Hindi nagiging boring sa'yo yung pagpupuri sa Panginoon kasi it is your life. Di ba? May napanood ako na, ewan ko kung napanood niyo yun. Panahon yun ni Erwin eh. Yung Ever After ni Drew Barrymore. Nandun si Leonardo da Vinci. Di ba siya yung nag-paint nung Mona Lisa? So, hinarang sila Leonardo da Vinci nung mga, ano bang tawag doon? Yung mga manghaharang sa forest. Yan, nalimutan ko. Pasensya na kayo. Umiidad na tayo eh. Iisipin ko, sasabihin ko sa inyo sa isang linggo kung ano yung, basta yung mga bandits eh, nung unang panahon. Gypsies, ayun, mga gypsies. So, hinarang sila ng mga gypsies, kinuha yung kanilang mga laman ng kanilang mga karwahe, and then, kinuha yung Mona Lisa. Tapos dumating yung prince. Ayan, magkukwento muna ako ha. Dumating yung prince. Sabi ni Leonardo da Vinci dun sa prince, "Sir, please." Sabi niya, kunin mo yung kinuha niya. Tapos sabi ng prince, "Bakit? Is it a matter of life and death?" Sabi ni Leonardo da Vinci, "It is my life." Diba? Sana ganun tayo when it comes to serving God. It is our life. Huwag natin hayaan na nakawin ng iba ito sa atin. Huwag nakawin ng kaaway ito sa buhay natin. Rain or shine, we will worship the Lord. Diba? In sickness and in health, we will talk to God. It should always be part of our everyday life. Hindi ang part lang ng buhay natin ay mag-selfie, mag-aral, magtrabaho, di ba? Spending time with God should always be part of our everyday life. Kung matagal ka na sa church, bumabangon ka sa higaan, pumapasok ka sa trabaho nang hindi nagpe-pray, something is wrong. Di ba? Kung ikaw ay nagmamahal, hindi mo palilipasin, di ba? Yung isang araw, o pagmulat pa nga lang ng mata mo, gusto mo nang itanong, naligo ka na ba? Kumain ka na ba? Di ba? So if we say we love God, dapat yun yung unang pumapasok sa isip natin. When we wake up each morning, we sit. We talk to God. We thank Him. Lord, salamat po, nagising pa ako sa araw na to. Di ba? Hindi, excited ka lang pag narinig mo yung message na, uy, kailangan daw ako mag-pray. Then after a few days, few weeks, few months, wala na, balik ka na ulit sa dati. If you are like that, sabi, you have a shallow heart. Yung salita ng Diyos na nakasik sa'yo, ang puso mo, sabi, ay parang batuhan. Kukunti yung lupa. Hindi healthy. Diba? Mainit. Nakamamatay. So, ang salita ng Diyos, walang effect sa buhay mo. Pangatlo, the crowded heart. So, sabi, this heart pictures the person who receives the word but does not truly repent
and remove the weeds out of his or her heart. So ito daw yung puso na narinig ang salita ng Diyos. Well, ito yung tao na tinanggap ang salita ng Panginoon. Pero kahit alam niyang may kasalanan siya, hindi siya humihingi ng tawad. Kahit na alam niya na mali yung ginagawa niya, patuloy pa rin niyang ginagawa. Di ba? So, kapag nandito tayo sa ganitong kalalagayan, na meron tayong maling ginagawa and we're not doing anything, di ba, to change. We are not repenting. Hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos na makaalis dun sa kinalalagyan natin. Sabi, you have a crowded heart. Diba? Ito daw yung tipo ng tao na nilalagyan ng iba't ibang binhi yung kanyang puso. Iba't ibang binhi yung lumalago dun sa puso niya. Ano-ano yung mga binhing yun? Kasi hindi lang naman salita ng Diyos yung nahahasik sa puso natin, di ba? Ano-ano yung mga nilalagay natin sa puso natin para maging crowded yan? Yung ating mga worldly cares, di ba? Yung desire natin na yumaman, yung lust for things, or lust sa ibang tao, ba hindi masama na gustuhin nating yumaman. Pero sabi ng salita ng Diyos, where your treasure is, there your heart will also be. Kaya kung ang kayamanan mo ay nasa mundong ito, ang puso mo nandun din. At kapag ang puso mo ay nasa mundo, it is crowded with so many things. Di ba? Kaya lito ka sa pagpili, lito ka sa pagdidesisyon. It is because your heart is crowded. But, kung yung puso mo, ang Panginoon ang laman, sabi ng salita ng Diyos, everything will be added unto you. Aayusin ng Diyos lahat ng part ng buhay mo. Hindi lang yung lakad mo, hindi lang yung katuwiran ng Diyos. Di ba sabi? Maging yung karir mo, yung family life mo, yung love life mo, aayusin niya ng Panginoon. Ano pa ang gusto mo? Di ba? Nandun na. Sabi nung kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Ayaw mo pa? Di ba? That is the problem. When our hearts are crowded, di ba? Masyado tayong suffocated. Pag crowded yung puso, lagi kang high blood. Kapag crowded yung puso, wala nang space sa mabuting seed dun sa puso mo para lumaki. Di ba? Ano siya? Suppress na. Hindi na siya makakilos. Kaya kinakailangan, sabi, maging aware ka, anong klase ng puso ba meron ako? Diba? Pero maraming tao gusto yung crowded heart. Gusto nilang lakaran yung daan na malayo sa Diyos. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So you see, mas maraming tao ang gusto na pumasok or lumakad dun sa maling daan. Sabi, kuunti lang yung nakakasumpong nung tamang daan. And alam nyo ba, mapalad tayo dahil nakilala natin ang Panginoon, hindi magiging mahirap sa atin na lakaran yung tamang daan. Kasi meron tayong gabay. Ang nagiging problema lang, hindi tama yung ating puso. Alam natin yung tamang daan, pero hindi tama yung ating puso.
Di ba? Walang shortcut. Walang shortcut papunta sa langit. Meron kang proseso na pagdadaanan for you to be prepared to be a citizen in heaven. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng 20% discount, kapag ikaw ay senior, hindi mo pwedeng shortcutin yon. 30 years old ka pa lang, gusto mo nang kumuha ng senior ID para may discount ka. Di ba? Meron kang pagdadaan ng process. Kinakailangan maging 60 ka, kailangan mag-apply ka. Di ba? Walang shortcut. Pag shortcut, madalas illegal. Hindi sa road, hindi pinag-uusapan dito yung daan may pupuntahan ka ha. But the process of life. So walang easy formula ang success. 'Di ba? Kung gusto mo maging successful, you should exert more effort. 'Di ba? Marami kang dapat pagdaanan. Sabi nga, kung gusto mo makatapos ng pag-aaral and you become successful, kinakailangan mong magsunog ng kilay. Narinig nyo ba yon yung pagsusunog? Hindi yun yung literal, susunugin nyo, tatanggalin nyo yung kilay, susunugin nyo. Ibig sabihin, hindi ka matutulog, di ba? Mag-aaral kang maigi. Why? Because you want to finish your studies. Para ano? So that you will have a good future. So wag tayong mahuhulog doon sa petibong ng kaaway na parang pinagmumukha niyang tama yung nilalakaran, pero ang totoo, kapahamakan. Di ba? Merong may blessing in disguise. Narinig niyo ba yun? Blessing in disguise. Akala mo blessing na, yung pala, hindi. Kasi nadadaya tayo ng kaaway. Pero kung tama yung ating puso, sabi, hindi tayo madadaya ng kaaway. Yung ibang version, itong binasa natin, yung Matthew 7 na yan, yung verse 14 sabi, the way to life or the way to God is vigorous and requires total attention. Diba? Madalas sa exam, ang mga nagkakamali dyan, yung hindi nagbabasa ng instruction, yung mga hindi nakikinig sa instruction ng teacher. So it's the same thing with the Word of God. Kung hindi natin bibigyan ng total attention yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, hindi ito makakaapekto sa atin. Di ba? Hindi natin malalakaran yung buhay na gusto ng Lord na lakaran natin. Kaya it is important na tayo ay magabayan ng salita ng Diyos. So pili kayo dun sa 3 puso. Alin doon yung puso mo ngayon? So sana wala, no? Pang-4, ito yung pinakamagandang puso. The fruitful heart. So sabi, ito daw, puso na ito, this heart pictures the true believer. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, di ba? Dapat merong bunga na makita sa buhay mo. Unang-una, ano yung dapat unang bunga na makita? Meron kang nabagong buhay. Kasi pag nabago yung buhay mo, ito yung evidence ng tunay na kaligtasan na tinanggap mo. So hindi lahat ng napunta sa church ay productive sa kanilang Christian life. Kung pumupunta ka lang sa church, umuupo ka, nagpe-pray ka, nakikinig ka, after that wala na, ibig sabihin, hindi ka productive, hindi ka fruitful. So, paano maging productive? Paano maging fruitful? You have to read the Word of God kasi nandoon na yung gabay. Kaya hindi pwede na tayo Christian tapos hindi tayo nagbabasa ng Bible. Diba? We should experience yung genuine Christian life. Dapat may evidence sa buhay natin yung bunga ng Espiritu. Di ba meron tayong pag-ibig? May kagalakan tayo. Hindi yung lagi kang malungkot. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba silang malungkot? Di ba? Mas masaya tayo pag nasa party,
Pag sa party, naghe-headbang, nagtatatalon, pumapalakpak, taas ang kamay, kulang na lang, pati paa, itaas. Halos parang mabaliw. Tapos pagdating sa church, parang hindi makabasag ng baso. You see the difference? Bakit ganon? It is because of the heart. Madami sa atin ang nahuhulog doon sa tatlong fruitless heart. Diba? Yung tatlong puso na walang bunga. And madalas itong puso na ito, sabi, these are the hearts that is influenced by the enemy. Bakit? Yung hard heart, sabi, the devil himself snatches the seed. Ninanakaw yung salita ng Diyos na inasik sa puso natin. Pangalawa, the shallow heart. Di ba? Ito naman yung masyadong emotional. Pero hindi naman nagtatagal. Di ba? Umpisa lang. And then the crowded heart, ito naman yung puso na hindi lumalago yung salita ng Diyos. Hindi rin siya nagkakaroon ng bunga. Di ba? Bakit? Kasi nga, masyadong punong-puno yung kanyang puso. Kaya itong tatlong to, sabi, ito ang great enemies of Christians. Hindi ito dapat maging puso ng mga Kristiyano. Di ba? Dapat mapagtagumpayan natin yung mundo, mapagtagumpayan natin yung pita ng laman, di ba? Mapagtagumpayan natin si Satanas. Si Satanas lagi siyang humahanap ng pagkakataon para panghinain yung loob natin, pagkakataon para ilayo tayo sa Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, and the spirit who is now at work in those who are disobedient. Merong espiritu na kumikilos sa mundo ngayon para ang mga tao gawing hindi masunurin. Kaya tingnan mo, maraming mga anak ngayon hindi sumusunod sa magulang. Laging palaban. Di ba? Mas pinipili yung gusto nila kaysa dun sa itinuturo sa kanila na tama. And alam nyo ba, kahit sa loob ng church, na-invade na ang church ng disobedience. Meron resistance sa Word of God. Pag may narinig ang salita ng Diyos, meron agad sagot. Kasi naman, depende naman yan. Di ba? Kaya nga lagi natin sabi, pag pumunta ka sa church, ang dala mo dapat ay kalaykay, hindi walis tingting. Sabihin mo sa katabi mo, kalaykay ang dalin mo. Di ba? Hindi natin dapat isatisfy yung cravings ng flesh. Diba? Piliin nating lakaran yung katuwiran ng Diyos. Hindi lahat na makakapagpasaya sa atin, pero mali sa itinuturo ng salita ng Diyos, dapat nating gawin. Kasi lagi natin tandaan, darating ang panahon, pananagutan natin yung buhay na ipinamuhay natin dito sa lupa. Sabi dun sa verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Sabi, like the rest, we were by nature deserving of wrath. Di ba? Nag-iintay lang yung kaparusahan sa atin. Pero magpasalamat tayo kasi ginawa tayong anak ng Diyos. Merong Holy Spirit na lagi magpapaalala sa atin na mali yung ginagawa natin. Diba? Na hindi natin dapat ipagpatuloy. Kung tayo ay nasa kasalanan at hinahayaan natin ito na magpatuloy sa buhay natin, something is wrong.
Kapag ikaw ay nasa kasalanan, that is the time that you should seek the Lord. Di ba? Sabi doon sa Hosea 12. Ito na yung panahon na dapat nating hanapin ang Diyos. Let us die sa ating sarili at hayaan natin na ang Diyos ang mabuhay sa atin. Diba? Rise to me is to live and to die is gain. So lagi nating tandaan, no, na mayroong mas mahalagang bagay sa buhay na dapat nating bigyan ng pansin. If we want to be blessed by God, meron tayong effort na dapat ginagawa. Kung gusto natin na maghikayat ng kaluluwa, meron tayong dapat effort na ginagawa. Hindi, mag-iintay na lang tayo, di ba, parang si Juan Tamad, na bumagsak yung bunga. Pag inintay mo na bumagsak yung bunga, bulok na yon. Hindi mo na papakinabangan. So sana hindi masayang yung panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon na meron tayong mga kaluluwa, meron tayong mga tao na pwedeng dalhin sa Diyos. Di ba? Normal lang na dumanas tayo na mahihirap kasi sabi, before the joy, there is weeping. Sorrow will last for a night, but joy comes in the morning. Hindi maging dahilan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay para hindi natin magawa yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28 to 29, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestine to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among brethren. Yung mababaw na version. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, diba, He predestined to become conformed to image of His Son. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. We are created to do good. We are created, di ba, to spread the good news. We are created to give glory to God. Kaya wag tayong masatisfy na pumupunta lang tayo sa church. Wag tayong masatisfy na tinanggap lang natin yung kaligtasan mula sa Diyos and after that, wala na. Let us share the Word of God to the world who is in need of God's salvation, to those people who will someday perish. Diba? Mas masaya, mas magiging masaya ang langit, mas may enjoy natin ang langit kung yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong mahalagan sa atin, nakasama natin doon. Grab every opportunity na ibinibigay sa iyo ng Diyos para maibahagi yung kanyang salita sa iba. But bago mo maibahagi yung salita ng Diyos, dapat, una, yung puso mo would be a good ground. So ngayong umaga, pwede ba tayong lahat ay pumikit? Tanging ikaw lang at ang Lord ang nakakaasam kung anong uri ng puso meron ka. Let us ask for God's help. Na hindi yung tatlo na unfruitful heart ang maging puso natin. But let us ask God, Lord, tulungan mo po na yung puso ko ay maging mabuting lupa. Nahahasi ka ng iyong mga salita upang yung salita mo po magkaroon ng bunga sa aking buhay.